Mga ka-Republic, hawak ang twice to beat advantage. Haharapin ng Barangay Ginebra ang Phoenix sa quarterfinals. Ngunit sa Biyernes pa natin yan mapapanood. Ang aabangan mamaya ay ang sagupaan ng Meralco at Magnolia, ang Bolts ang may twice to beat. Ngunit mas kapanapanabik ang bakbakang Tok and Tex kontra NLEX sa mas maagang laro. Nahaluan ng kontrobersya ang tapatan ng magkapatid na team na ito dahil sa chismis na isasakripisyo raw ang NLEX para makasalta sa semifinals ang tropang 5G. Napakabigat ng pressure sa kupunan ni Chot Reyes. Kung matatalo ang Tok and Tex, maagang Boracay ito para sa 7'3" na si Bolbol. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, parang kailan lang nung i-announce ang no height limit for imports dito sa Commissioner's Cup, halos lahat ng analyst at fans ay napakamot sa ulo nang si Justin Brownlee pa rin ang import na kinuha ng Ginebra. Anyari kay Tim Cone, sabi nila, dapat daw kumuha ng matangkad na import at si Brownlee sa Governor's Cup na lang kunin. In short, ang dami talaga ng mga hindi pabor na isasagupa ng Ginebra si JB sa mga 7-footer at si Bolbol ng Tok and Tex 7'3" na may 6 na seasons sa NBA. Hindi nagpatinag si Tim Cone, firm siya sa pagsasabing hindi niya ipagpapalit ang 6'5" na may chemistry na sa team kaysa isang 7-footer na hindi pa kilala ang mga kakampi. At heto na ngayon, number 2 seed ang Ginebra at hawak ang twice to beat advantage. Pinatunayan ni Tim Cone na sa basketball, hindi lang pulgada ang sukatan, malaking factor ang system maturity at chemistry. Haharapin ng Ginebra ang Phoenix sa playoffs at hawak ng mga bataan ni Tim Cone ang twice to beat advantage. Una nang tinalo ng mga mag-aalak ang Fuel Masters sa elimination, ngunit hindi sila dapat magkampante. Pinabalik ng Phoenix ang dating best import na si Jonathan Williams bilang kapalit ni James Dickey. Kung inyo pang naaalala, si Williams ang gumiya sa kupunan para makaakyat sa semifinals noong season 48. Mas mabigat na Phoenix team ngayon ang makakabangga ng Ginebra sa Biyernes. Pero mas mabigat ang assignment na ito para sa Fuel Masters. Hawak ng Ginebra ang twice to beat. Samantala, tatangkain ng Magnolia na muling talunin ng Meralco mamaya sa pagsisimula ng quarterfinals. Sa huling araw ng elimination noong linggo, tinalo ng hotshots ang Bolts. Ngunit ibang usapan ang pagharap nila mamaya. One miss day ito para sa pambansang manok dahil hawak ng Bolts ang bonus na twice to beat. Siguradong gagamitin ni Coach Luigi Trillo at active consultant Nenad Vucinic ang malagkit na depensa para hindi makaporma ang hotshots. Ngunit uhaw sa panalo ang rookie coach na si L.A. Tenorio. Gagamitin niya ang blueprint ng huling laro nila sa elimination kung saan tinalo nila ang Meralco. Nakakita na sila ng paraan kung paano tatalunin ang Bolts. At kung sakaling mananalo ang hotshots mamaya, kaya ba nila iyong gawin ng dalawang sunod? Malalaman natin yan. Bago ang tapatang Magnolia at Meralco, mas kapanapanabik ang unang sagupaan mamaya dahil maghaharap ang number 1 NLEX at ang number 8 Tok and Tex. Mabigat na assignment ito para sa tropang 5G dahil sila ang nasa disadvantage. 2 beses silang dapat manalo para makasalta sa semifinals na kung tutuusin ay hindi raw dapat na ganito ang sitwasyon dahil may 7'3" silang import. Naghahalimaw si Bolbol sa lahat ng anggulo ng laro, ngunit obvious na nagkukulang ang suporta ng mga locals. Sa laro mamaya, kung hindi magigising ang mga locals para suportahan si Bolbol, baka maaga silang magbakasyon sa Boracay. Na obviously ay magiging isang malaking sampal sa mukha ng defending champion dahil nga sila ang may pinakasikat at pinakamatangkad na import. Kaya ito marahil ang naging ugat para palutangin ang chismis na isasakripisyo raw ang NLEX para di naman magmukhang katawa-tawa ang Tok and Tex. Baluni o isang kahangalan, inis na komento ni Chot Reyes nang malaman ang chismis na ito.
Nakakainis nga naman. Kapag nanalo sila, sasabihin ng iba, totoo nga ang chismis. Pero sa palagay nyo ba papayag ang NLEX coach? Isang champion coach din si Jong Wichiko at hindi siya papayag na isasakripisyo ang kanilang pinaghirapang ma-achieve. At sa pagkakaalam din natin, may bonus ang mga players sa pagsalta sa playoffs, sa semis, hanggang sa finals. Igigive up pa ni na Robert Bolick ang mga perks na yan para lang masagip ang nasa panganib na sister team. Kaya ako na po ang nagsasabi sa inyo, walang katotohanan ang chismis na yan. Ang larong makikita natin mamaya sa pagitan ng NLEX at Talk and Text ay ang kanilang the best. Walang bigayan, walang kapakapatid. Abangan natin kung sino ang mangingibabaw kina Calvin Oftana at RR Pugoy kontra sa tambalan ni na Robert Bolick at Shoni Winston. Bagamat dihado sa height si Cady Lalay na 6'10 lang kumpara kay Bolbol na 7'3, hawak naman ng NLEX ang pinakamalaking armas, ang twice to beat advantage. Nasa pader na ang likod ng TNT. Pero wag nating kakalimutan sa elimination ay tinalo ng Talk and Text ang NLEX. Kung mauulit nila yan, biglang magsuswing ang momentum pabor sa tropa ni Chot Reyes. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Tama. Siyempre magagalit si Chot Reyes niyan. At sa iyo rin, Larry Ronquillo. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shoutout Cal X. Tama ka dyan, sir. Sabi niya, deserve ng Hinebra na manalo. At sa iyo rin, shout out Rome Marcial. Malakas daw talaga ngayon ang Hinebra. At sa iyo rin, shout out Nelson Reyes. Yes, alam mo naman ang mga talangka. At sa iyo rin, shout out Jimboy. Salamat sa tiwala. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.